Kaya kailangan sabay kami. Mali. Tuloy ka, tuloy! Upo ka, upo ka. Nasa kusina pa ang misis ko tinatapos ang pag-aayon ng hapunan. May ay! Narito na si Kwarneng! May ay, ito nga pala ang kapitbahay natin si Kwang Meng. Palagay ko'y matagal na silang magkakalala ni Ann, pinsan ni May Ay. Magandang hapon po. Iwan ko muna kayo mga lalaki. Pasensya ka na kami, may gagawin pa kami mga babae sa kusina kung hindi tayo maghahaponan. Oo ba? Ano ang gusto mong inumin, Kwang Meng? Tama na, Samber. O sige, diyan ka lang, maiwan mo na kita saglit. Gusto ko ang pagkakaayos ng lugar niyo. Hindi kami gumusta ng malaki riyan. Si Mia yung pumili ng karamihan sa mga furniture namin. Mahilig siyang mamili sa dating CCC Junction sa Newton Road. Gayon din sa mga tindahan sa Sungi Road na nagbebenta ng mga kung ano-anong luma. Alam mo siguro yun, kilala rin din iyon bilang Chips Market. Talagang dapat kumpurihin ang panlaso mo. Para kulungan ng baboy ang bahay namin kung yamin dito. Pero hindi yun ang talagang lugar mo. Hintayin mo makapag-asawa at magkaroon ng sarili mong plot. Natitiyak kong magagawa mo roon ang lahat ng gusto mong gawin. Parang kulungan din ng baboy ang bahay ng mga magulang ko. At tumira kami roon hanggang noong bago kami ikasal ni May Ay. Noong nakatira pa ako roon, hindi ako gumagawa ng kahit ano liban sa mag-ayos ng kwarto ko. Iba na ngayon. Bahay na namin ito. Maganda talaga ang pagkakaayos mo. Son. Sa palagay ko'y napakahalaga nito kung paano namumuhay ang isang tao. Ang isang bahay o tahanan ay nababatay sa kung paano mo inaayos. Ganoon ang dapat maging pakiramdam natin para umayos pati ang sariling buhay natin. Nararamdaman kong hindi ganito ang ginagawa natin ngayon, lalo na tayong mamamayan ng post-war generation. Pasakay-sakay lang tayo, walang direksyon. Sa eskwela, ito ang pinipilit kong ituro sa aking mga estudyante. Mahalagang matutunan nila ito. Magiging mabuting isang guro ka, Buntik. Pinipilit ko, lahat tayo dapat magpumilit. Ano man ang ginagawa natin, dapat natin itong pagbutihin. Kahit walang kahulugan trabaho ang ginagawa mo, Walang bagay na talagang walang kahulugan. hindi ako lubos naniniwala. May mga bagay at trabaho talagang walang kahulugan. Maaaring walang kahulugan iyan sa tingin, pero hindi naman talaga. Depende iyan sa paraan ng pagtanaw mo. Naniniwala akong dapat itong tanawin mula sa malawak ng pagtanaw ng lipunan. Isang klosang animal ng tao. Dapat muna natin itong tanggapin, makabilang sa isang lipunan at para makilos ang lipunan. Kinakailangan magkaroon ng iba't ibang uri ng gawain, ngunit anumang kategorya o uri ng gawain ang nagkakakma silang lahat na para isang bahagi ng masalimuot na makinarya gaya ng isang relos. Halimbawa, sa gayon, makita mong mahalaga ang kahit maliit na piraso ang bawat bahagi ng kabuuan. Siguro nga, pero hindi ba't ito rin ang simula ang ginamit ng mga tao noong unang panahon para pangatwiran ang pangangailangan nilang makapangalipin? Parang ganito rin ang sinabi ng isang Greek philosopher, di ba?
Hindi ko lang matanda ng pangalan. Pero hindi natin tinatanggap ang pang-aalipin ngayon. Kaya tawag na natin ito sa ibang pangalan. Pero yun din, ang sa pilitang gumawa ng mga trabaho walang kahulugan sa lipunan ay sa pilitang magpasok sa isang uri ng pangalipin. Hindi naman. Dapat mong maunawa ang napakakomplikado ng makabagong lipunan. At habang lalong nagiging makabago ang anyo ng lipunan, lalo itong nagiging komplikado at sopistikado. At sa ganitong uri ng lipunan, napakaraming mahalagang uri at kategorya ng mga gawaing itinatakda sa tao, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Tunay na ang kalawakan ng pagkakaiba-iba ang nagtatalaga ng antas ng pagkasulong ng isang lipunan. Maaaring hindi makatarungan sa tingin itong theory of human function ng tagasibak ng kahoy at tagaigib ng tubig. Pero ito ang talagang essence ng demokrasya. Alam kong malungkot ito, ngunit hindi ito maaaring tutulan. Pero sa uli, ang talagang problema ay kung paano may pauunawa sa mga tao na sa kabila ng pagiging mababa at kabagot-bagot ng trabaho nila ay mahalaga at makabuluhan ito sa maayos na pagkilos ng lipunan. Pero hindi pa rin makapagbigay sa kanilang anumang kasiyahan, hindi pa rin magagawang kawili-wili ang trabaho nila, di ba? Hindi nga, pero kung malalaman nilang makabuluhan ang trabaho nila, kung malalaman nilang may naiaambag iyon, kung makikita nilang makatutulong sila sa pag-unlad at pagsulong ng lipunan, maaaring matagpo sila ng kasiyahan sa katotohanang instrumental sa pagbabago ng lipunan. Kaya mas magiging mainam na lipunan iyon sa kanilang mga anak at sa magiging anak ng kanilang mga anak. At kung hindi man kasiyahan ang matagpuan nila, kaunting ginhawa o pampalubag loob man lang. Paano nila magagawa yung bunte? Tungkulin niyan ng ating mga politiko. Oo, at bahagyang ginawa ang natatagpuan natin. Gusto mo ba ng mga lutong nonya, Meng? Ang sarap, may ay. Uy, masarap din magluto si Ann. Pero hindi kasing husay mo. Ikaw ang dapat magsabi niyan, Kuang Meng. Kailangan matikman mo ang luto ni Ann. Tama, sa susunod, si Ann paglulutuin namin para sa'yo. Enjoy ako sa pagbabasa. Ganun din si May Ay. Hindi naman kami palalabas. Bihira rin kami dumalo sa mga social functions. Kung minsan nanonood kami ng sine. Wala rin kami television. Parang takot akong bumili. Nalaman ko yung nagiging hatid doon ng mga tao. Masama yun sa palagay ko. Sana marami na rin ang nabasa. Hindi pa naman huli para magsimula ako, Akmeng. Welcome ka para kami ng mga libro ko. Kahit anong oras, total, diyan ka lang naman nakatira sa tabing pinto. Salamat, pero kapag natapad akong bumasa. Wala yun. Mabubuhos ang loob mo kapag nagsimula ka na. Pagsimula ka ng dapat at may ilang na libro lang ang dapat mong basahin. Sa ganun, hindi ka mapapagod. Literatura ang pinakamagandang pagsimulan. Marami kang matututunan sa literatura. Diyos, aabutin naman ng siyang-siyang sa magbabasa nito. Huwag kang magmadali. Hindi mo naman kailangan sa uli niyan agad. Unahin mo si Marayan. Siguradong nakatawa ka riyan. Tinihirap mo yung libro ni Dante? Patingin ko nga rin sa Indian. Nakakatawa ang sakto.
boses dito. Wala talaga. Sana mayroong magagandang boses dito. Tapos ang plaka, Tek. Huwag ka naman patuloy ng bago. Kausapin na lang natin ang ating mga bisita. Mauna na kami, masyadong malalim na ang gabi. Ako na lang po ang mag-aaral kay Ann. Pauwi. O sige, ingat kayo. Ann, panlasdan mo ang mga puno niyan. Hindi ba matanda na sila't maganda? Oo, kung minsan, umiinang sila kapag maliwanag ang buwan sa gabi. Gusto ko silang makita kapag maliwanag ang buwan. Para po. Para po. Darating na linggo nga pala, ay napagkasunduan namin ni Bontek na maglaro ng badminton. At sa sinundang Sabado naman, kami ay mag-swimming. Ah, ganun ba? Sige, mag-ingat ka na lang. Sige, Kwangmeng, hanggang dito na lang. Malalim na rin ang gabi. Mag-ingat ka sa iyong pag-uwi. Ah, sige. Maraming salamat din. Pangarap ko ang kabigin ka at sa habang panahon ikaw ay makasama. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay ko. Sabi ko sa'yo eh. Okay, take two. Bloopers yan. Bate ko, may take ko ha. Hey, ay! Ito nga pala ang kapitbahay nating si Ruel. Ay, Ganda nga. Game na! Uy! may tatawanan ni. Wala. Kapag naganda mo ang amoy, ano nga ako? Nagtatawanan nga eh. Nagtatawanan, tangin. Pagmamam. Ano wala? Tapos na nga yun. Ano ka ba bukas? Kasi kung bukas ng bukas, nakakamiss naman kasi. Sana. Pwede na, ba't mo na bukas? Wala mapasok bukas eh. Yum, 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 yum. Naninig nga. Maninig nga yan eh. Extra bloopers. Nya. Game na.